Ano man yung sitwasyon natin ngayon, ipagkatiwala mo sa Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. So tayo po ay mag-aaral muli ng salita po ng ating Diyos. Ang sabi po sa ating pag-aaralan ay magtatagumpay ka sa iyong mga balakin. Iyan po ang pangako sa atin ng Diyos. So lahat po tayo ay may kanya-kanyang plano. Tama? Lahat po tayo may kanya-kanyang pangarap. Dahil habang may buhay, may pag-asa. At habang may buhay, may pangarap. Tuloy-tuloy po ang pangarap ng isang taong nasa normal na pag-iisip. Ano man ang edad, basta ikaw ay nasa normal na pag-iisip, ikaw ay isang taong hindi nawawalan ng pangarap. Kasi kapag ikaw po ay nawalan ng pangarap, wala na din po sa ang buhay. Kung pagising mo sa umaga ay kain, tulog, ganun lang. Kasi yung tao kung walang pangarap, yan po'y tamad. Hindi mo makikita magtrabaho yan. Pero kapag may pangarap po ang isang tao, tandaan niyo po, yan ay lagi pong kumikilos sa kanyang sarili. Hindi man siya makagawa, ay lagi siyang nananalangin para po maabot niya o matupad yung kanyang pangarap. Lagi po nating hinihingi sa Panginoon, ano man yung ating gusto. Di po ba? So, ang sabi po ng Panginoon, ay ibibigay sa iyo ng Diyos ang iyong mga pangarap. Ano po? Kaya sabi sa Biblia, sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Tandaan po natin ano man ang ating gusto sa ating buhay, ano man ang ating balakin, ikaw ay magtatagumpay kung ikaw ay magtitiwala sa Diyos. Kahit gaano po tayo kagaling, kahit gaano karami ang ating plano, kahit gaano kataas ang ating pangarap, kapag hindi po tayo nagtiwala sa Diyos, mabibigo lamang po tayo. Kaya po bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo po ay magtiwala sa Panginoon. Ang sabi sa Biblia, sa Kawikaan, Kabanata 16, talatang 3, ang sabi po ay ganito, pagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ang sabi po dito, ipagkatiwala daw po natin sa Diyos ang lahat ng ating mga gagawin. Ano ba ang gagawin mo? Ano ang balak mong gawin? Ano ang gusto mong gawin? Ano ang gusto mo sa iyong buhay? Ano ang gusto mo sa iyong sarili? Dapat daw po ay ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ano? Bakit? Dahil pag ipinagkatiwala natin sa Diyos, tayo po ay pagtatagumpayin ng ating Panginoon. Ano man daw po yung plano mo sa buhay mo? Pag edad ko ng ganito, gusto ko ganito na ako. Pag edad ko ng ganito, gusto ko pa kapi-kapi na lang ako. Ay hindi mo pinagkatiwala sa Panginoon. Ang malupit niyan, pagdating ng ganung edad, kahit kape, wala kang makape. Bakit po? Ay hindi pinagkatiwala sa Diyos. Ano po? Ipagkatiwala mo sa Panginoon. At pagdating ng edad na gusto mo, ibibigay sa iyo ng Diyos ang gusto mo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon. So sabi ko sa Panginoon, pag edad ko ng 40, gusto ko ganito na ako. Ipagkatiwala ko sa Panginoon yan. So tayo bilang mga anak ng Diyos, ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang ating mga balakin, ang ating mga gagawin. Marami akong didinig. Pag edad ko ng ganito, gusto ko pakapi-kapi na lang ako. Opo. Kaso, marami kong may edad na ganito may kape wala high blood na lang. Bakit? Pag-ising sa umaga may mainit na tubig wala termos. Ano po? Buklat ng kape, wala din kape. Wala din asukal. Ano po? Paano magiging maganda ang buhay? Bakit? Hindi nagtiwala sa Panginoon. Di ba? Pero pag may edad na, huwag na po kayo pakapi-kapi. Kasi baka po kayo ma-high blood. Bawal na din pong kape sa mga may edad na. Opo. Mainit na tubig. Ako nga po, hindi na ako mahilig magkape. Lagi na lamang po akong tsaa at saka mainit na tubig sa umaga. Yung pagkagising mo sa umaga, wala kang almusal,
inom ka na ng mainit na tubig. Opo, isang baso. Yan, maganda po sa katawan natin yan. Nililinis ang ating katawan. At ito po ay nagpapalakas din po ng ating mga immune system. Ano po? Huwag po kape-kape. Kung hindi ka naman acidic, hindi ka din high blood, pwede ka magkape. Ano po? Pero limitado lang kasi habang nagkakaedad ang tao, ay nagbabawas na po yan ng mga dati niyang kahiligan. Tulad ng kape, matatamis, di po ba? Ang dami ng bawal. Bawal kumain ng marami. Bawal kumain ng kaunti. Ano po? Bawal kumain ng masarap, sabi ng doktor. Bawal kumain ng hindi masarap. Lahat na lang nakaka-high blood eh. Pag kumain ka ng masarap, nakaka-high blood. Pag ang pagkain mo naman ay hindi masarap, gulay na nga lang, tapos matabang pa, ay nakaka-high blood din. Ano po? O bawal kumain ng sobrang tamis. Bawal di kumain ng matabang. Parang nakakatakot tumanda. Kapag kaganyan, parang nakakatakot mo tumanda, di ba? Ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating buhay. Upang sa gayon, kahit tayo maedad na, walang bawal-bawal. Di po ba? Ang alam kong bawal sa atin ay yung sobra. Pag sobrang takaw, bawal. Ano po? Pag sobrang tamad, bawal. Ano po? Pag sobrang masamain ng loob, bawal na bawal. Opo. Na-stress. Kaya bawal po ang matampuhin. Kaya bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay pinapaalalahanan ng Diyos na kailangan lagi po tayong magtiwala sa Kanya. Bakit? Upang sa gayon, ay ipagkaloob siya ng Diyos ang iyong mga kailangan. Simple lang man po ang buhay ng isang tao, lalo kapag tumatanda na. Ang isang taong tumatanda na, nagiging simple na din po ang kanyang pamumuhay, di po ba? Ay, nung bata-bata ka, gusto mo lagi paglabas, pagbabae, gusto laging nakataas ang kilay eh. Gusto laging may pakulay dito, may pakulay dito. Ano po, gusto laging unat. Ay, nung nagkakaedad na, hayaan mo magkukulubot yan. Bakit? May edad na eh. Pag inunat mo dito yan, ay dito sa likod, kukulubot pa rin yan. Opo. Nagiging simple ang buhay ng isang tao kapag may edad, di po ba? O ako bilang lalaki, nung kabilataan ko, parang marami ding gusto sa buhay. Gusto bumili ng magandang damit, sapatos, cellphone, anuman. Abay, nung nagkapamilya at nagkakaedad na, hindi na nga makabili ng damit. Kung hindi ako bibili ng asawa ko, hindi ako makakabili. Wala talaga akong hilig po sa mga magagandang damit. Wala akong hilig. Kontento na po ako sa basta okay lang. Ano po? Kasi nagsusuot lang ako ng damit, by occasion na lang po yan. Kung anong occasion, yun lamang po ang sinusuot ko. So kasi nawawala na po ang hilig natin sa mga makamundong gawain dito sa mundo. Di po ba? Dati gusto pag may lumabas sa cellphone, magandang cellphone. Pag may magandang damit. Ano po? Ay ngayon nagkakaedad na tayo, tama na. Yung kumain ng 3 beses ang araw, yung nakikita mo yung iyong pamilyang hindi nagugutom, yung pagbumagyo ng isang buwan ay hindi kayo kakapusin sa nakatabing pagkain, di po ba? Napakasimpleng buhay. At ang sabi ng Panginoon, ipagkakaloob ng Diyos ang lahat ng ating mga kailangan at ang ating mga gagawin ay pagtatagumpayin tayo ng Diyos kung ipagkakatiwala mo sa Diyos. Ay ang tanong, ipinagkatiwala ba natin sa Panginoon? Baka kung kani-kanina mo lang pinagkatiwala ang buhay mo. Ayos lang ako, malakas naman akong kumita. Okay lang, pagdating ko sa ganitong edad, sigurado yan. Okay na ang aking kalalagayan. May negosyo na ako, may tindahan ako, may pera na ako. Hindi mo pinagkatiwala sa Diyos. Ipinagkatiwala mo sa iyong galing at kakayahan. Ay ang masaklap niyan, hindi natupad. Bakit? Marami tayong plano at balak, nasa Diyos ang katuparan. Gaano man kaganda ang ating mga plano, ang ating mga pangarap, kapag ayaw ibigay ng Diyos, tayo ay mabibigo po lamang. Kaya pinakahigit sa lahat, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Ano man yung sitwasyon natin ngayon, ipagkatiwala mo sa Diyos. Iba't ibang edad natin. Ano? May bata, may youth, may matanda na, may maedad na. Okay? So ano man po yung antas ng ating pamumuhay, ang ating edad, ipagkatiwala mo sa Diyos. Dahil hindi pa tapos ang Diyos sa buhay natin. Hanggat tayo nabubuhay sa mundong ito, hindi pa tapos ang plano ng Diyos
sa'yo. Yun ay kung magtitiwala ka po sa Panginoon. Kaya kailangan lagi tayong magtiwala sa Diyos. Ay, matanda na ako, pastor. Malapit na akong lumubugan ng araw. Eh, masaklap ay baka hindi yan lumubog. Ano po? Nakakita na po kayo nung kwento ng matanda, ay papagising lang. Ano po? Ang tanda na niya. 90, 80, 100, 120, 130. Hindi pa mamatay-matay. Ang haba na ng buhok. Lalaki po yun. Ang haba na ng buhok eh. Ano po? Haba ng buhok. Ang ginawa niya para lang mamatay siya, sumakay ng barko. Tapos pagdating sa gitna, tumalon. Sabi niya sa pating, ayaw siya kainin ng pating. Sabi niya sa pating, pating, kainin mo na ako. Para mamatay na ako. Sabi ng pating sa kanya, eh bakit kita kakainin? Ipusit ka. Diba? Umaba na lang ang buhok sa katandaan. Hindi mamatay-matay. Tandaan niyo po, walang nakaalam ng kamatayan natin. Diba? Lalaki, pupusnak-pusmak sa ospital eh. Hindi mamatay-matay. Sabi ko, isang bulati na lang ang paper ma dito. Pag pumirma sigurado, patay ito. Wala kailang dalaw na ako sa ospital eh. Ganun pa din. Yung malalakas, eh mga nasa morgue na. Samantalang siya, nakakita kayo ng isda na pupusnak-pusnak, sa ilong na pinapadala yung pagkain, buhay pa. Di ba? So, wala pong nakapagsasabi at makaalam ang kamatayan ng tao. Yung iba naman nagpapaalam na, ako, yung aking tamperanggot na lupa, anak, sa'yo yun. Ano po? Yung aking dong kwintas, eh sa'yo yun. Ano po? Ba? Yung mga pinangakuan, namatay na lang, kaya hintay. Ay, buhay pa siya. Diba? Walang nakaalam ng kamatayan ng tao. Nagpapaalam na si ganito ganyan. Akala nyo lang yun. Yun yung sinasabing maling akala. Dahil pag kukunin ka ng Diyos, ang sabi sa Biblia, para daw yung magnanakaw. Dumadating yan sa ating gabi kung kailan ikaw ay hindi sa tulog. Ano po? Pag-gising mo, patay ka na. Ganun po ang kamatayan. Oh, hindi mo alam. Di ba? Oh, meron tayo ditong halos kaibigan ko din Di ba? Kung ating dating sundalo dyan. Sawa ng ating kapatid. Oh, huling kita namin. Binigyan pa ako ng papaitan. Ang sabi pa sa akin, alam mo pastor, ang kamatayan ng tao. Eh, may panahon yan. Okay, sige, ikaw ba naman Scout Ranger? Ba, mamukat-mukat nilang linggo lang eh. Namatay pa. Oh, bakit? Walang nakaalam ng kamatayan ng tao. Samantalang yung paisa-isa lang hininga hanggang ngayon, buhay pa eh. Diba? Kahit anong mangyari, kapag hindi mo pa panahon at hindi ka pa kukunin ng Diyos, walang mangyayaring kamatayan sa iyo. Ang totoo niyan, magdudusa ka kung wala ka sa Panginoon. Hindi ka nga mamatay-matay, puno-puno ka na ng pagdurusa. Di ba? Ay di mas ninais mo pang baka sabihin, mabuti pa ako ikunin na lang ng Diyos. Di ba? So tandaan po natin, kapag tayo nagtitiwala sa Panginoon, pagtatagumpayin ka po ng Diyos sa iyong mga layunin. Kasi kung ibibigay mo lamang sa Panginoon ang lahat ng iyong mga kahilingan at mga plano at pangarap sa buhay, ibigyan ka talaga ng Diyos ng katuparan. Hindi na po natin titignan ang edad natin. Hindi na po natin titignan kung ilang taon pa tayo mabubuhay sa mundo. Dahil sa isang segundo, kaya ng Diyos baguhin ang buhay mo. Kapag ginusto ng Diyos. Yun ay kung gugustuhin ng Diyos. At ang sabi sa Biblia, gagawin ng Diyos ang lahat sa iyo ayon sa iyong pananampalataya. Mangyayari ang gusto mo ayon sa iyong pananampalataya. Yan tanong, kaya ba ng iyong pananampalataya? Diba? Kaya bang manampalataya na kahit tayo may edad na kaya ka pang payamanin at pasaganaan ng Diyos? Parang pasok imposible. Bakit? Asawa ko, mama ko. No? Pagka na mama ko, pagdating na linggo, nasa tupada pa. Ano po? Mapawala sa tupada, nasa bingguan, pag wala sa bingguan, nasa tungitan pa. Abay, manalangin ka sa Panginoon na sila yung makakilala sa Diyos. At kapag nakakilala sa Diyos, yung mga ginagasos niya sa sabungan, sa bisyo niya, palagay ko pag inihulog niya sa bangko, malaki na. Diba? Ang kulang lang sa tao, yung maglingkod ng totoo sa Diyos at magtiwala po sa Panginoon. So, lagi po natin tatandaan mga magulang, mga kapatid, kung gusto natin magtagumpay,
at makamtan ang ating mga layunin sa buhay, ang ating mga plano, magtiwala po tayo sa Panginoon.